Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Martes, August 26, 2025. Yung minomonitor natin na low pressure area ay nananatili dito sa coastal waters ng Siruma, Camarines Sur. At nakikita natin sa ating analysis na magpapatuloy ito na low pressure area at babaybayin niya yung eastern coast ng Quezon Province. At meron tayong dalawang scenario na nakapaloob dito sa low pressure area na ito. Yung unang scenario ay magdi-dissipate ito o malulusaw siya dito sa katubigan natin sa east coast ng Quezon Province at magkakaroon tayo ng isa pang low pressure area dito naman sa West Philippine Sea. At yung pangalawa naman natin na scenario ay magta-traverse o dadaan itong low pressure area na ito at mananatiling siya yung weather system na pupunta dito sa West Philippine Sea. Ang magiging main difference po lang po ng dalawang scenario natin ay kung mananatili itong low pressure area na ito or mawawala siya, magdi-dissipate siya at magkakaroon tayo ng bagong imomonitor na low pressure area. At dahil nga po dito sa low pressure area na minomonitor natin ay malaking bahagi ng Luzon ay magiging maulap at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Kung isa-summarize po natin, buong Luzon ay magiging maulap at mataas ang tsansa ng pag-ulan dahil sa low pressure area except dito sa Mimaropa at ganoon din sa probinsya, southern provinces ng Bicol Region kasama yung Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. Samantala, dahil naman sa southwest monsoon na patuloy na umiiral o nakakaapekto sa ating bansa, ay magiging maulap din at mataas ang tsansa ng pag-ulan dito sa Visayas at ganoon din naman sa malaking bahagi ng Mindanao, except lang dito sa Davao Region. In short, buong Pilipinas po ay magiging maulap at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan except sa Davao Region. Dahil yan sa pinagsamang epekto ng low pressure area at ng hanging habagat. At dahil nga po dito ay meron tayong nakataas na weather advisory. Itong weather advisory po, ito yung amount ng pag-ulan na inaasahan natin from 5 p.m. this afternoon hanggang bukas ng 5 p.m. At dahil po dyan, meron tayong nakikita dito sa Quezon Province na posibleng umabot ng 100 to 200 millimeters na ulan yung ating mararanasan. At yung amount na yan ay katumbas niyan or ang ibig po sabihin niyan ay posible yung multiple mga numerous or multiple na mga pagbaha sa loob ng Quezon Province. At posible din yung landslide lalo na sa mga mountainous areas. At yung mga naka-highlight naman na dilaw, yan po yung 50 to 100 millimeters na kung saan posible naman yung mga localized floodings or yung mga flash floods. At yung mga hindi naman naka-highlight, magiging maulap pa rin yung ating kalangitan. Nandun pa rin yung mataas na tsansa ng pag-ulan pero hindi kasing taas ng mga nakataas dito sa ating weather advisory na may color yellow at orange. So yung mga nasa east coast ng Luzon, yan po ay dahil sa epekto ng low pressure area at yung nasa west coast ng Luzon, itong Palawan, Occidental Mindoro at Western Visayas, Antique, ay dahil naman sa southwest monsoon. Simula naman bukas ng hapon hanggang sa Huwebes ng hapon, alas 5, ay makakaranas pa rin tayo ng 50 to 100 millimeters. Posible pa rin yung mga flash floods dito sa Palawan, sa Mindoro, sa Antique at Negros Occidental. Para naman sa ating forecast bukas, mananatiling maulap yung buong Luzon. At dahil po dyan, mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, pero mababawasan na in terms of intensity or yung lakas ng mga pag-ulan na yan. Lalo na doon sa mga pinakita natin na mga lugar na kung saan posible yung 50 to 100 at 100 to 200 sa Quezon Province. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 24 to 30, sa Baguio naman ay 17 to 24, sa Tugigaraw ay 25 to 30 at sa Legazpi ay 24 to 30. Dito sa Palawan ay magiging maulap din sa buong Visayas bukas at ganoon din naman sa Mindanao except lang sa Davao Region. At ang agwat ng temperatura natin dito sa Zamboanga ay 24 to 30, sa Cebu naman ay 26 to 30, sa Iloilo ay 25 to 31 at sa Davao ay 24 to 31. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning o babala patungkol sa matataas na alon pero gusto nating pag-ingatin yung ating mga kababayan dahil yung mga pag-ulan na nasa offshore o nasa karagatan, yung mga thunderstorm na nag-exist dito o posibleng mag-exist dyan sa susunod na 24 oras ay maaaring makaapekto sa ating mga kababayan na maglalayag lalo na kung maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin.
para sa ating 3-day weather outlook o yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw simula Huwebes hanggang sa Sabado. Dito sa Metro Manila ay unti-unti nang gaganda yung ating panahon. Ibig sabihin, mababawasan na yung mga pagulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha. Simula Thursday hanggang Friday ay magiging maulap pa rin, mataas yung tsansa ng pag-ulan, pero by Saturday ay magiging maliwalas na yung ating panahon at mababawasan na yung tsansa ng mga pag-ulan. Sa Baguio City naman ay magpapatuloy yung maaliwalas na panahon at mababang tsansa ng mga pag-ulan, pero nandun pa rin yung posibilidad ng mga localized thunderstorms. Ito yung mga pag-ulan for a certain area lang and for a short period of time. Sa Legazpi naman, katulad ng sa Metro Manila, Thursday to Friday ay maulap pa rin and then magkakaroon tayo ng improved weather condition by Saturday. By the way, yung improved weather condition na binabanggit natin, ang ibig pong sabihin nito ay mababawasan yung mga pag-ulan na posibleng magdala ng pagguho ng lupa o landslide or mga pagbaha. Dito naman sa Metro Cebu, ganun din dito sa Iloilo City, from Thursday to Friday, magiging maulap po ang ating kalangitan. Pero dito sa Metro Cebu, sa Saturday ay magiging maliwalas na yung ating kalangitan at mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Sa Tacloban City naman, by Thursday, magiging maulap pa rin. Pero sa Friday at sa Saturday ay magiging maliwalas na yung ating kalangitan at mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. At para dito sa mga piling lugar natin sa Mindanao, dito sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City ay magpapatuloy na magiging maaliwalas ang ating kalangitan at mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero gusto nating i-emphasize, kahit na yung thunderstorm ay posible lang for a short period of time, minuto hanggang 1 oras, pag umabot ng 2 oras, well-organized na yung clouds o yung mga kaulapan na nagpaulan dito. At yung mga ganong cases, posible pa rin na mag-trigger. Kahit na thunderstorm lang ito, posible pa rin ito na mag-trigger ng mga pagbaha. Kaya gusto pa rin natin paalalahanan yung ating mga kababayan at maging updated din tayo sa mga susunod na i-release pa na issuance and warnings ng Pag-asa. Meron din tayong pinapalabas na thunderstorm advisory at ganoon din naman yung heavy rainfall warnings natin from different Pag-asa offices. Sa Mindanao PRSD ay meron din po tayo. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:12 PM at muling sisikat bukas ng 5:44 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.